link natin. Ayan. Okay? So, balik tayo. $sign, ibig sabihin jQuery. Na-meet ba natin yung requirement? Yes, meron akong jQuery library. Okay? Ano sir, ibig sabihin ng document.ready? Kapag fully loaded na yung web page mo, yun yung ibig sabihin ng document ready. Ready na ba yung HTML ko? Fully loaded na. Kapag fully loaded na siya, meron siyang specific function. Kung familiar kayo sa C++, ito yung int main. Ito yung void main. Nakapag C++ ba kayo? Sa Java, hindi nandito yung argmax. Parang ganun. Doon lahat mag-uumpisa yung arg nga ba? Basta may arg. Hindi ako Java, hindi ko expertise ang Java. Okay? Kasi by the way, kung gusto niyo mag-aral pa ng online technology, halimbawa, hindi kayo nasatisfy sa bachelor's nyo, hindi ko pinopromote yung Enverga na maganda yung program nila. Yes, maganda kasi product ako ng Master ng Information Technology na Enverga U. Ang specialization namin dun is online tech, which is ito. Tapos meron siyang database, tapos meron siyang networking. Tatlo yung track. Mas pinili ko yung online tech. Kasi nakita ko, ituturo ko sa inyo to before. So way back 2010 pa yun. Bagong-bago yung jQuery during that time. So ito medyo weird yung syntax. So document ready, ito ang tawag dyan, anonymous function. Function na walang pangalan, anonymous. Then meron kang curly braces, then tatapusin mo yung ending, which is ito yung umpisa niya. Okay? So iyaando ko Sir, ano yung mga naka-comment dyan? Sa sobrang laki ng library, yung mga useful muna ituturo ko sa inyo. So sir, anong ibig sabihin ng console.log? So ang ibig sabihin lang ng console.log is magdi-display lang ako sa console. So sir, bakit importante yung console? Kasi pag minali ko yung command, maghahanap ka ng error ay sa console. Diba kapag sa Java minalabas na error sa ilalim sa Eclipse, dito hahanapin mo yung error is sa console. Yun yung ibig sabihin. Ito yung debugger natin. Pag halimbawa, hindi nagana yung application mo, ay, silipin ko yung console. Sasabihin yan, console is not defined, jQuery, JS, line number 2. So, dun mo makikita yung yung error. Dito daw sa line number 2, pero actually nasa line number 3. Pero malapit siya dyan. So, una, console.log. Sir, bakit importante din yung console? Kapag tinatrack mo yung variable mo, pwede kang gumamit ng console. Halimbawa, ang laman ng variable ko ay hello. So, simpleng-simple lang. Console.log. Ito, sir, ano yung gagawin natin? Container P, tapos is-show. Okay? So, remember, ang JavaScript, pwede niyang i-access din yung HTML at saka CSS property. So, sir, ano ibig sabihin ng ID container? Tapos sinasabi mong meron akong anak na paragraph. Ito siya. Kung titingnan natin, ID container, lahat ng anak niya na paragraph. So ang jQuery, kapag marunong ka ng selector na CSS, hindi mo na kailangan mag-aral pa ng kakaiba. Kung mapapansin nyo, $sign, ang tinatarget ko dito ay container na may anak na paragraph. .show. Ibig sabihin lang niya, ipapakita niya. So remember, pwede kong gawin sa CSS na i-hide siya. Pero, ang ginagawa ko is JavaScript level. Okay? Tinago natin yung, tinago natin yung file. Sir, bakit tumago? Kasi sabi mo, itago Pero, ang ginagawa niya is dinidisplay na niya. Yun yung equivalent command ng hide. Okay? Tapos, kapag sinabi mo namang show, so, titingnan natin, malamang, hindi niya, tatanggalin niya yung tatanggalin niya yung display none. So, nagigets ba? Ibig sabihin, pwede ako mag-manipulate ng CSS at saka HTML, padadaanin ko sa JavaScript. Kung kaya ko na siyang i-program, maraming possibility na pwede mangyari. For example, kapag kinlik ko yung picture, ano yung gusto kong mangyari? Kapag kinlik ko yung button, ano yung gusto kong mangyari? So napakalawak ng mga application na pwede nitong paggamitan. Sa dami, hindi ko masasabi lahat. Okay? So ang tatandaan nyo lang, meron kang specific selector
kagaya ng CSS, then meron kang gustong gawin. This time, gusto ko lang siyang i-show. O kaya, gusto ko lang siyang i-hide. Okay? Kasi saan mo nalaman yung .hide? Nasa manual siya ng jQuery. Kung i-google mo siya, bibigyan ka niya ng sangkaterbang manual. Ito yung mga gamit na gamit, ano. So, ang gagawin ko lang muna is i-comment ko lang muna. Sir, ganyan talaga ang comment ng JavaScript? Yes. Pag JavaScript, inline comment, ito ay multi-line comment. So, pwede to. Sir, sa CSS ba, yan ba yung comment? Hindi. Ano, marami nagkamali dyan sa exam. Ginagawa ko lang siya para hindi mag-execute yung code. Parang binabag ko lang siya. Pero, ang comment talaga ng CSS is ganito. Hindi ganito. Ito, valid tong comment sa JavaScript. 2 slash. So, HTML manipulation. So, sir, kapag ginawa kong ganyan, halimbawa, container P, ano yung ibig sabihin yan? Pangalawang paragraph, equivalent. Tuturuan ko kayo ng ganito, ano? Pero, ang sinasabi lang dito, maghanap ako ng ID na container na may paragraph, kung maraming paragraph, yung pangalawa lang. Napansin nyo to, replace. Kasi sabi mo, i-replace mo ng HTML, tapos, H1 replace. So, dalawang klase yan. Merong text na tinatawag. Kapag sinabi mong text, literal. Literal na H1. Hindi niya i-interpret yan as HTML. So, malaki yung difference. Pag ibabalik ko sa HTML, di ba meron akong H1 tag? I-interpret niya yan as H1 tag. Kaya hindi nyo nakikita yung H1. Pag ibabalik ko yung text, ito yung literal na translation. Magsulat ka ng H1 replace. Ito siya. Oh. So remember, wala akong ginagawa sa sa HTML at saka sa specific CSS niya. Ginagawa natin on the fly is sa JavaScript. Okay, doon natin pinoprogram. So sir, pwede mag-design ng web page gamit lang ay JavaScript. Yes, pwede naman. Pero hindi yun yung purpose ng JavaScript. Bakit magde-design ka ng web page? Doon mo pa gagawin yung HTML at CSS sa JavaScript. Hindi trabaho ng JavaScript ang layout at saka structure. Ang trabaho ng JavaScript is behavior ng mga web element mo sa loob. Okay? So sir, ano pang pwede dyan? Pwede ka daw mag-manipulate ng CSS properties. So for example, kung mapapansin nyo, yung original niya is ganito. Ang ginawa natin is nag-apply tayo ng specific settings na tinatawag. So, ibig sabihin, lahat ng paragraph ay meron akong font size 18, meron akong font weight bold, naka-text align ako ng center. Nagigets ba? Pwede mo pang dagdagan. Halimbawa, color, halimbawa, gagawin ko lang siyang, blue. Okay? Nag-CSS ako pero pinadadaan ko siya sa JavaScript. Yan ay individual setting. Sir, pwede din ganito. Ito yung pinaka-practical. Kung gusto mong gawing red, ganito na lang. Class red. Sir, saan nanggaling yung class red? Yung CSS ko kasi, meron akong nakaabang na dot red. Tama. So, ang ibig sabihin lang yan, yung first paragraph ko, second pala, is lalagyan ko lang, sabi mo kasi add class eh. Pansinin nyo, class red. So, yun yung trabaho ng add class. Kung titingnan nyo, no? Second paragraph, lalagyan mo lang ng add class na red. Kailangan may nakaabang ka naman na settings. Ito yung practical example. Bakit i-modify mo pa isa-isa kung pwede mo namang i-assign yung class red na font size 18 din. Nakaabang lang. Okay? Yan yung isang pwedeng sabihin. Pwede ding remove class. Pwedeng toggle class, pero more on that sa mga susunod. Ito yung mga common lang. Pwede ring, halimbawa, iskunin mo yung specific attribute. So, sir, ano ibig sabihin yan? Ano yung class nung image? Ito, tina-target natin. Okay? So, sabi nito, ano yung class nung image? So, ang class niya, kung mapapansin nyo, is image. Kasi sabi mo, kunin mo yung attribute na class, which is pangalan natin is image, i-display ko lang sa console. Sir, bakit ganyan? Ito, meron akong class image.
So, ang sabi mo dito, kunin mo yung attribute ATTR na class, which is ang content natin is yung image. Kaya nakikita nyo na ang console ko is nagsasabi niya is image yung class. Okay? So, sir, ano pang function yan nung ATTR? So, on the fly, pwede mong baguhin man and woman. So, tanggalin ko muna ito, ano? So, ang original niya na alt is portfolio 01. So, pwede ko siyang baguhin on the fly. Okay? So, inspect ko lang ulit, man and woman. Ibig sabihin, pwede ko siyang i-modify. Ang pinaka-function ng attribute is pwedeng on the fly, baguhin mo yung image. Okay? Kung nababago mo yung image, na ipoprogram mo siya, pwede akong gumawa ng slider. First image, yung sa Facebook, halimbawa, nag-view ka ng album. Di ba may arrow ako na left and right? Pag click ko yung arrow forward, ipapakita sa akin yung next image. JavaScript na yun. Kasi, hindi mo siya pwedeng every time may idadagdag ka na picture, i-hardcode mo lagi. Nagigets ba? Nagdagdag ako ng 100 album. Ay, nag-add si Cantos ng 100 picture. I-edit natin yung webpage niya, yung profile niya sa Facebook. Lagyan natin ng IMG na 100. Impractical siya kung meron kang 1 billion user. Di ba? So, ang gagawin mo, on the fly, pwede mo siyang i-program. Ang binabago lang yung source ng attribute. Pag kinlik ko yung next, baguhin mo yung content ng SRC ng image. Pag kinlik ko yung back, baguhin mo yung content. Pag na-reach ko na yung end, bumalik ka sa umpisa. So, hindi na siya po pwedeng gawin ng purely HTML lang at saka CSS. So, nagigets ba? So, ito, napakaunti pa lang to na attribute. Okay? Pero itutuloy-tuloy natin to hanggang finals. Kasi, ang gusto ko sana hanggang finals, tuturuan ko kayo ng pagsasama-samahin natin HTML, CSS, JavaScript, PHP, AJAX. Asynchronous. Sir, ano yung AJAX na magandang example? Facebook na lang example ko. Halimbawa, nag-hover ako sa name mo. Di ba may nalabas na mini profile sa site? AJAX na yun. Ibig sabihin, pag nag-hover ako sa name mo, lalabas yung square box na may picture mo, tapos may profile mo na kauntian lang. Para bang may preview na ako na ito pala ang itsura ni Ivor. Sabi yan. Ay, magaling pala itong mag-picture based dun sa niya. So, AJAX na yun. Ibig sabihin, kasi pag nag-aral kayo ng pure PHP, ang event lang na pwede mong gamitin is click. Di ba, nag-database kayo? Mag-a-add ako ng data, parang natawa kayo sa database. Di ba, pag hindi nyo naiintindihan yung database nyo, ulitin natin. Kaya mag-alala. Maintindihan nyo yan. Iwala lang. Okay? Di ba pag nag-database kayo, mag-a-add kayo ng data, usually click lang. Click lang ang event mo. So, kung gusto mo mouse over, mouse up, halimbawa ay double click, padadaanin mo na sa JavaScript na tinatawag. Which is yun yung gagawin natin for today. Okay? So, ang unang function ng JavaScript, ang pinaka number 1 niya is paano mag-handle ng forms. So, magbibigay lang ako ng example na paano mag-handle ng forms. Ipo-program natin siya. So, kumbaga singer tayo, kumakanta tayo ng live. O-program natin ng live. Wait lang ha. So, ang unang gagawin nating application is, ang number 1 sa palagay ko is paano mag-manage ng mga forms. Okay? So, i-go live ko na lang muna to. So, ganito lang, simple. Nung nag-aaral ako ng computer engineering, laging ganito yung sample nung Indiano ko. Na, hindi, talagang foreigner ang aming teacher. Okay? Kaya medyo disiplinado kami kasi ibang culture. Kasi kung Pinoy yan, di chill-chill lang kami. Okay? Sorry, hindi ako Indiano. Okay? So, ganito ang gagawin natin. So, ready na yung, yung HTML at saka CSS. Kasi kung gagawin ko pa to ng mano-mano, hindi tayo matatapos. Okay? Every time na magde-demo ako ng JavaScript, meron na ang HTML at saka CSS. Kasi naturo ko na yung HTML at CSS. Alam na alam nyo nang gumawa niyan. Okay? So,
meron akong form, may ID na rectangle. So kung mapapansin nyo, meron akong text, may ID na length. By the way, babaguhin ko na yung text, gagawin ko na lang siyang number. Sir, ba't ginawa mong number? Since ang hinihingi ay length, nagtatype ako ng ibang characters pero hindi ako pinapayagan. Okay? Iko-consider mo din sa form kung ano ba talaga yung hinihingi. Kung email ang hinihingi, hindi mo pwedeng isubmit, ipasa sa database nang hindi email yung nilalagay. Form validation. Okay? Kasi kung hindi mo lalagyan ng form validation, maling data yung makukuha mo. Okay? Since number ito, hindi ko na lang gagawin So, kasi pag ginawa mong text, halimbawa, ginawa akong text yung with. So, ibig sabihin, pwede ako mag-input na ganyang with which is in violation dun sa ginagawa natin. Okay? So, the way ang gagawin mo na lang is gawin mo na lang siyang number para every time is hindi ako makakapag-type ng special characters. Okay? Then, meron akong drop-down menu. Okay? So, ang ID ko ay mode. Tumingin lang kayo sa mga ID, Ang value niya ay area. Ang value niya ay perimeter. Then, meron akong result. Sir, bakit naka-gray yung result? Hindi na kita bibigyan ng chance na ma-edit kung ano yung magiging sagot. Halimbawa, 1, halimbawa area, ay di 1. So, pwede ko pa kasi siyang i-edit, which is hindi na dapat. So, the way na ang gagawin mo is i-disable mo na lang. Kasi, ayaw kong baguhin mo kung ano yung magiging result. I-disable mo na lang. Then, meron akong button. Sir, bakit hindi submit? Remember, tayo ay JavaScript level pa lang. Pag PHP na yan, gagawin ko siyang submit. Okay? Ang ID ko ay compute. Ang value ko ay compute. Okay, next topic. Event handler. So, kailangan may mga event tayong mangyari. So, balik ako sa main.js. By the way, ito ay tatanggalin ko muna, Ito na kasi yung code. Okay? I-code natin from scratch. Okay? Sir, event handler, paano natin ipapakita ang event handler? So, ganito. So, unang-una, kailangan malaman ko kung anong ID nito o kaya class. So, pwede ko sabihin ganito. ID, compute. Tama ba? Meron akong compute na merong ito, ID, compute. Then, pwede ko sabihin on. Pili ka lang ng event. So, pinaka-basic event is i-click mo lang na tinatawag. Okay? Tapos, gawin na lang natin sa console na lang muna. Bawa is console.log. Then, bawa X. Magdi-display lang ako ng X. So, sir, anong ibig sabihin yan? Every time na i-click ko si compute, kailangan may mangyaring lalabas lang sa X. So, ibig sabihin, natitrigger yung event. Sir, anong mga klaseng event pa? Pwedeng ganito, which is wala ang PHP. Double click. I-click ko siya, isang click. Wala. Double click. Ayan. Okay, double click. Ayan, 3. So, sir, ano pang meron? Yung over. Pero ang tawag dito ay mouse over. So, ibig sabihin, pag nandun yung mouse ko, tsaka palang matitrigger yung X. Okay? Next. Sa isahin natin, mouse down. Sir, ano ibig sabihin ng mouse down? Pag kinlik ko yung mouse, naka-down na Okay? Another one. Mouse up. Halimbawa, roleta ng kapalaran. Hindi siya iikot unless binibitawan mo na yung mouse. So, ibig sabihin ganito. I-click ko siya. Kinlik ko siya, hindi ako nagbibitaw. Matitrigger lang siya pag binitawan ko na. So, iba't ibang klaseng event na ang pwede mong ilagay. Sa keyboard, ganito. On, key, press. Habang nagtatype. Kung na-experience nyo yung mga search engine, Google, habang nagtatype ka, tinitrigger niya yung malapit sa search mo. Halimbawa, how to make adobo. Pag sinabi yung how to make A, bibigyan ka niya ng mga suggestion. So, ibig sabihin, on key press, hugutin mo yung data agad ng mga common na matches na tinatawag. Pero ang gagawin natin is ibabalik ko lang muna siya sa sa click. Kasi ang gusto kong mangyari ganito.
Ganito yung simpleng-simpleng application lang ng ng JavaScript. Halimbawa, 1 times 1 area, edi ang sagot kay 1. Hindi ko ma-edit, pero 1 yan. Diba, ang area ng rectangle is length times width. Simpleng-simple lang. Pag sinabi kong perimeter, ang magiging sagot ko ay ilan? Anong sagot? 4. 2L plus 2 width. Okay? Papaano natin gagawin? Halimbawa, meron kang website. Nandito na lahat ng computation mo ng sa geometry. Volume ng sphere, volume ng cylinder, area ng triangle, square, trapezoid, lahat ng inimagine. 'Di ba may mga website na ganyan? Kung ang website mo ay more on geometry, malamang gagawin ko yung ganito. Para meron ako ng traffic sa website, makaakit ako ng ng advertisement, meron akong interaction dun sa user na tinatawag. Okay? So next sir, papaano muna natin kukunin yung mga specific value niya? Okay, kasi mag-i-input ako ng form eh. So ang unang solusyon na natin, paano ko makukuha yung value kung area o perimeter muna? Kasi dito magde-decide kung ano yung magiging formula natin. Tama ba? So iwan na natin si .compute. So balik tayo dito sa HTML. Meron ako dito ay ID mode. Tama. So, gagawa ako ng another event para sa kanya. So, pwede ko sabihin ID mode. Dot on. Anong possible event na gagawin ko? So, ganito kapag drop down menu, ang pinakamaganda is change. From area to perimeter, from perimeter to area. Ibig sabihin, nagbago. Nagbago ka na. Parang ganyan. Okay? So, dalawa na yung event na hinihingi natin. Isa para sa compute, isa para sa mode. Sir, pwedeng baligtad? Okay lang. Kung babaligtarin natin. Sir, paano kung makukuha yung value? So, halimbawa, sasabihin ko lang muna ay console.log. Lagi ako nag-uumpisa dito eh. So, pwede ko sabihin $sign. Meron akong mode. Tapos, kukunin ko yung specific value. Val yung method na tinatawag. Okay? So, tingnan natin yung console ulit. So, balik tayo dyan. Every time na i-change ko siya, perimeter. Sir, saan nanggaling yung perimeter? Ito siya. Pag gagawin ko tong perimeter, malamang yun yung ibibigay sa akin. Okay? Kasi yun yung value na tinatawag. Okay? So, perimeter. Okay? So, switch natin on change, perimeter. From perimeter to perimeter, hindi natitrigger kasi hindi ka naman nagbago eh. Tama? Consistent ka, hindi ka nagbago. Matitrigger lang siya kapag nag-change yung value. Yan yung ibig sabihin ng on change. Okay? So, sir, nakukuha na natin yung value niya. So, anong gagawin natin? Pwede bang i-assign ko siya sa variable na mode? By the way, ganito mag-declare ng variable sa JavaScript. Kagaya siya ng PHP. Hindi siya kagaya ng PHP. Hindi siya kagaya ng Java na kailangan mag-declare ako ng integer ba siya, double ba siya, array ba siya. Dito, loose type siya. Kapag nakita niyang number yan, halimbawa, nag-type ka ng 1, 2, 3, i-recognize ko siya as number. Pag nag-type ako ng hello, i-recognize ko siya as string. Okay? Sir, meron ding array sa JavaScript? Yes, meron din. Kaso, hindi predefined kung anong data type. So, kung marunong kayong mag-Java, hindi naglalayo yung syntax. Okay? So, kinukuha lang natin yung mode. So, siguro naman alam nyo yung if statement, di ba? Okay? So, pwede ko sabihin, bar mode is equivalent to area. Di ba may area ako? Kung equivalent siya sa area, pwede kong sabihin na gagamit ako ng formula ng area. Pero hindi ko to gagamitin dito. Gagamitin ko siya ay dito mismo sa compute. So, sir, anong ginagawa mo dyan? Gusto ko, kapag ginawa ko tong perimeter, magigitong rectangle perimeter. Pag ginawa ko tong area, magigitong rectangle area. By default kasi, pag niload mo yung webpage mo, naka-area. So, sir, paano natin gagawin yan? Punta ka ulit dun sa index. Hanapin mo si legend na rectangle.
Okay, so ganito na lang. Bigyan ko siya ng ID. Sabihin ko na lang is baway rec F label. O, yun na lang yung pinangalan ko. So, ibig sabihin, yun yung tatargetin ko. So, ang gagawin ko dito, napaka-easy lang. Gagawin ko tong F label dot HTML o dot text. Pwede na siguro dot text. Kapag wala kang ilalagay ng HTML sa loob, so po pwede ng dot text. Pwede mo sabihin rectangle, kopyahin mo lang siya. So, ito yung area. So, para malaman ng user natin kung anong mode yung ginagamit natin. Okay? Then, kopyahin mo lang to. Okay? Tapos, i-edit mo lang. So, pwedeng ang gagawin ko dito is perimeter. So, ibig sabihin, on change, kunin mo yung value kapag equivalent sa area, i-modify mo yung legend natin, which is rectangle area. So, ganyan yung gagawin natin. Okay? Easy. Masayang mag-aral ng web kasi ang daming possibilities. So, ang ginagawa lang natin is para merong yung field set natin. Pwede ding baguhin mo yung kulay. Depende nga sa kung anong gusto mo eh. Okay? Pag gagawin mo to sa ibang programming language, medyo mahirap to. Pero pag sa web lang, napakasimple lang nitong gawin. Ang maganda pa kapag web, i-upload mo lang siya sa isang domain na i-share mo na siya sa buong mundo. Hindi siya kagaya ng mga offline na programming languages na tinatawag. Okay? Question muna. Simpleng code pa lang yun, Wala naman sigurong question kung ano yung if-else. Sa daming pinagdaanan yung programming, dapat, alam nyo na yun, hindi na kayo mamamangha, ano yung if-else? Alam nyo na yan. Ang nababago lang natin is yung mga properties. Ina-apply lang natin sa iba. Question mo na, wala? Question kung ano yung val. On change, kunin ko yung value ng mode. Ulitin ko lang ulit. Ang mode natin is ang mga value is ito. Area, perimeter. Kapag equivalent sa area, parehas ng JavaScript, double equal sign. Kapag tatlo, ano yung ibig sabihin ng tatlo? Kung natatandaan nyo. May tatlo kasi. Ano daw? Ano ibig sabihin yan? Napaka-strict niyan. Kung number nilagay mo, kailangan double din talaga ang pagkakaan. Ba? Equals, equals, equals. Kailangan, kung ang dineclare mo sa taas i-double yung number, kailangan double din yung yung data type. Napaka-strict niyan. Sir, may gamit yan. Yes. Pag napaka-crucial ng application na ayaw mo na magkameron ka ng anomalous na output, ginagawa nilang mas strict. Okay, wala tayong question? Wala? Okay. So next, kukuha naman tayo ng input dito sa length at saka sa width. Okay? Tapos based sa napili natin, yun yung gagawin nating calculation. Okay? By the way, coverage ng variable. Ano yung dineclare ko dito? Local lang ba siya o global? Local lang. So, ibig sabihin, itong var mode na to, hindi na yan makikita no compute na function. Local lang siya. Kumbaga, sikat ka lang ay sa Lukban. Pero pag sinabi mong Taylor Swift, kilala ka ng buong mundo. Global superstar. May mga artista kasi halimbawa sa Cebu, nakilala mo lang ay sa Cebu. Celebrity siya sa Cebu. Pero pag sinabi mong Taylor Swift, Michael Jackson, kung inabot nyo pa naman kilala siya, parang household name. Okay? So next. Sir, paano kunin yung value ng length? So, ang target natin is ID length. So, siguro meron na lang akong variable para sa length. Hindi naman siguro reserve words. Hindi. Okay? So, ang tina-target natin is ID na length. So, ganun din yung gagawin natin. .val. Okay? So, testing. Console. Ine-testing ko muna. Pero kung master nyo na siya, wag nyo na siyang testingin. So, gusto ko lang makita. Naglagay ako ng 1. So, kailangan matitrigger ko makukuha ko yung value. Nakapag-type ako ng gagawin kong number. So, halimbawa ito. Okay, so ibig sabihin nakukuha ko yung number.
On click, kunin mo yung number ng length. So, ganun lang. Parang scanner lang siya sa sa JavaScript. Kung C++, siya? Cin. Cin. Kung familiar kayo sa C++. Cin, C input. C out. Oh man. Okay? So, ganun din yung gagawin natin. Alam niyo naman kung ano yung valid na variable, Bawal ang variable ko yung mag-umpisa sa number. Bawal din ang merong special character. Ganon din ang rule dito. Sir, ano pang bawal na variable? Bawal ang reserved words. Hindi ko pwedeng gamitin yung document kasi reserved word siya na tinatawag. Halimbawa, JavaScript. Halimbawa, pwede ko sabihin bar int is equivalent to int. Hindi ko pwedeng gawin kasi reserved word siya. Okay? So, ganun din yung gagawin ko. Reserved words ba yung with? Hindi nagre-read eh. Okay? So, pwede ko sabihin ito ay with. So, kukunin ko din yung specific value. Okay? Then, ang gagawin natin, malamang kukunin ko ulit yung mode. So, kunin ko na lang to, Control C. Kasi kailangan ma-identify ko kung ano muna yung mode natin. Tama? So, kukopyahin ko lang tong part na to. Kung gusto nyo i-refactor yung code, ibang usapan pa yon. So, ito yung area. So, pwede ko sabihin ito yung else. Meron akong specific na gagawin. Okay? So, dalawa yung yung square bracket. Okay? So, pwede kong gawin ganito. Magde-declare na lang ako ng global variable sa labas. So, para sa result. Walang laman yung result. Wala. Okay? Then, pwede ko sabihin result is equivalent to length times width. So, try lang munang i-plus natin, Gagawin ko lang munang plus. May ide-demo lang ako sa inyo, Halimbawa, length plus width plus length. Ide-demo ko lang muna. Meron nagkaka-issue kasi ang JavaScript sa plus. So, halimbawa, 1 plus 2, kung tama yung code ko, Okay? So, ang gagawin natin is, anong mode ko? Var mode is meron akong mode. So, ito yung val. Okay. Wala akong nakukuha. So, ulit. 1. Oops. Asa na? Wait lang, na-close ko. Wait. Okay. So, halimbawa, ito ay 2, 2. So, enter. Hindi ko pa naman dinidisplay yung result, di ba? So, gawin ko na lang muna isa console.log para makita nyo lang. Okay na. Hindi yung result lang. So, pwede ko sabihin console.log yung result. So, ipapakita ko lang sa inyo. Hopefully, magmali ito. So, 1 plus 2. Titingnan ko yung console. 1, 2, 1. 1 plus 2 plus 1, dapat ay? Dapat ay 4. So, ang nangyayari kasi dyan, ang tawag dyan is concatenation na tinatawag. Nagkaka-issue tayo kasi, sabi ko nga, hindi mo dineclare na int, hindi mo dineclare na string. So, kailangan ko ng typecasting na tinatawag. So, sir, paano yung typecasting na tinatawag? Sa JavaScript, i-declare mo siya kung anong hinihingi mo. So, pwede ko sabihin, lahat ng ipapasa ko sa length, .val, is number yan. Strictly number. Okay? Then next, lahat ng ipapasa ko dun sa width, ang gagawin ko is strictly number. So, kung uulitin natin yan, so, kukumpitin ko lang ulit, so, ito yung hinihingi natin. Tama. So, pwede ko nang gawin yung specific formula. So, ito ay length times width. Okay? So, alam niyo naman ang division, multiplication, asterisk, plus, divide, kabaligtaran, modulo, remainder. Ganon din dito. Similar siya sa JavaScript.
So, meron akong result is equivalent to 2 times length. So, pwede ko sabihin plus 2 times width. So, sir, paano ko i-display? Di ba meron akong ID na result? Pwede ko sabihin, ang magiging value mo naman is yung value ng result. So, simpleng application lang. Meron na tayong interaction dun sa magiging user natin. Ama ba yung result? Area, no? So, perimeter. So, times 8. So, 1 times 1 is 4. Sir, gusto ko may decimal point. Dami niyong gusto, ha? So, pwede naman. So, ang gagawin mo lang, result dot to fix. Fix point. Yung to fix is para lang sa number. Kasi pag ito ay text, error siya. So, halimbawa, 32 point yan. So, ibig sabihin, fix lang ako na, na 2 decimal point na tinatawag. Okay? So, ganyan yung ginagawa ng mga application. Halimbawa, meron kang tax calculator, BIR. Sa GSIS, kapag maglo-loan ka, meron silang JavaScript na form. Halimbawa, maglo-loan ako ng 3 million, ganito yung salary ko, pabayaran ko within 3 years, magkano yung monthly interest. So para maiwasan mo na na mag-hire ka pa ng magsasabi kung magkano babayaran nila para makatipid yung company nyo, i-hire ko na lang kayo para gumawa sa website ko ng loan calculator. Para hindi na ako mag-hire ng tao na sagutin mo nga yung mga inquiry na ganito. Hindi na. Ang sasabihin ko lang, kapag meron siyang query, meron po kaming ganitong application, pumunta na lang kayo sa ganitong link, doon yung malalaman. Okay? Kaso, yung ginagawa nating application is hindi siya nagre-record. Which is, yun yung function ng finals natin. Kailangan kong ilagay siya sa loob ng database. Sa backend. Yung JavaScript kasi na ginagawa natin, once na i-close ko na yung browser, wala na yung information ko. Parang sa level lang ng front end, ito yung mga application na hindi mo kailangan i-record. Kailangan ko bang i-record na yung 4 times 5 na area ay 20? I-record ko pa ba siya sa database? Malamang hindi na. Malamang, i-record ko lang ano yung address mo, ano yung name mo, ano yung middle name, magkano yung existing loan mo. Yun yung mga dapat mong i-record. Pero yung mga ganitong application, for for front-end level. Gumagana siya. Yes. Kapag front-end lang. Kung mapapansin mo yung grade viewer natin, yun ay gawa sa JavaScript, hindi siya gawa sa PHP. Ite-demo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Yun yung isang classic example na pwede kang mag-search. Sir, anong data nyon? Wala lang akong internet, pero ang data na tinatawag niya kapag JavaScript is JSON. JavaScript Object Notation. Tuturuan ko din kayong paano kapag ang data mo is naka-JSON file lang. Iba kasi kapag may SQL. Talagang structured database siya. May table, may primary key. Pag JSON, lang. Parang dictionary lang siya sa Python na tinatawag. Okay? Ito yung napaka-simple na application lang. So, sir, nagagamit din ba yan sa sa front-end? Halimbawa, sa design? Yes. Halimbawa, pag kinlik ko to, kailangan may animation. Ikinakabit mo yung class na animation. Napansin nyo yung add class. Ikakabit mo siya sa specific element. Kaya sabi ko, yung animation, magandang gamitin kapag marunong ka ng JavaScript. Pag kinlik ko to, iikot na yung mundo, yung ginawa natin before. Kasi pag-load pa lang, umiikot na, di ba? Pwedeng i-start ko muna siya bago siya mag-umpisa. Pwede ding i-stop ko siya. Kaso gagamit ka ng JavaScript na tinatawag. Okay? Ito yung number 1 application ng JavaScript na sinasabi ko. Form application na tinatawag. Okay, kung gusto mo pa, area, babaguhin mo yung background. Pwede siya. Pwede naman gusto mo gawin natin. Katuwaan lang. Sige, katuwaan.
Pero hindi ko to gusto. Okay? So, pwede mong targetin, halimbawa ay body. Tsaka nito, .css. So, pwede mo sabihin background. Hindi siya maganda, pero gagawin lang natin. So, pwede sabihin background ay red. Tsaka. Okay? Ibig sabihin, pag nag-change ako ng mode. So, yun yung mga possibilities na pwede mong gawin. Kasi nakakabit na siya sa event handler. Ano? So, ibig sabihin on change. Hindi na babalik yan. I-refresh mo na lang kasi wala akong command para doon. Yun yung ibig ko sabihin. Okay? So, meron pa kasing mga event dito eh. Ano ba, gusto mo naka-collapse, plus and minus. Ano ba, gusto mo makita yung sub-files. Iko-collapse mo siya up and down. So, JavaScript pa rin. Okay? So, sige na. Pwede na siguro yon. Yung recording,